Para po sa ating mensahe ngayong umaga, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng mga Awit, Kabanatang 119. Sa ating pag-aaral ay mula verse 153 hanggang 160. Sa aming tirahan, madalas akong may mga makasabay na mga bata sa elevator. At ito ang isa sa mga munting katuwaan ko na kapag may nakakasabay akong iba-ibang bata ay madalas kong makita na sila'y tinuturuan ng kanilang mga magulang o ng nagbabantay sa kanila kung paanong tamang makipag-usap sa mga nakikita nilang mga estranghero. Minsan din ay makikita kong ah, madalas doon nangyayari sa elevator ang kanilang may makikilala silang kaibigan o kamag-anak. Doon magkakaroon ng lesson sa mga bata. Sasabihin sa kanya kung ano ang mga tamang sabihin, depende sa kung anong mga nangyari. So halimbawa siya ay binigyan ng regalo o binigyan ng papuri ng isang kamag-anak, ay tinuturuan siya, sabihin mo, "Thank you." O kaya naman ay meron siyang nabunggo o kaya ay nasagi, sasabihin mo, "Mag-sorry ka sa kanya." Alam natin na sa mga kabataan tinuturuan nga sila ng mga anong tamang salita ang sabihin, at sa atin sa lengguwahe ng Pilipino ay tinuturo ang paggamit ng salitang po at opo kapag ang mga bata ay nakikipag-usap sa mga nakakatanda. Ang ganitong pagtuturo ay hindi lamang na sila ay matuto ng tamang pananalita, pero ito ay sa pag-asa na sila nga ay lumago bilang mga tao na marunong magpasalamat mula sa kanilang mga puso, na sila'y lumaki na may paggalang at marunong na makitungo sa ibang tao. Ang ganitong pagtuturo kung paanong makipag-usap, kung ano ang tamang pananalita, ganito ang ginagawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga awit. Ang mga awit ay salita ng Diyos, mga salita na nagmula sa kanyang inspiration, binigyan niya ng kalinawan ang mga manunulat, at sila ay binigyan ng mga salita na ito ang magiging papuri ng buong bayan ng Israel, ng bayan ng Diyos. At ito ang tinuro ng banal na Espiritu mismo sa lahat ng kanyang mga bayan, na ito ang dapat na lengguwahe ng papuri ng mga anak ng Diyos. Sa ganitong pagtuturo ay hindi lamang na sila ay lumago sa kaalaman ng ano ang mainam na mga salita, kundi na sila ay magkaroon nga noong mind of Christ na tinatawag sa Colossians 3:16, na sila ay maging filled with the Spirit, sila ay matuto na magkaroon ng pag-ibig at papuri sa Diyos nang meron ngang sincere affections sa kanilang puso. Kaya sa ating ngayong pag-aaral, ito nawa ang ating hanapin na matutunan. Makita natin sa awit na itinuturo sa atin kung ano dapat ang nilalaman ng ating puso, ano ang itsura ng isang puso na tunay na namamangha sa kanyang mga biyaya. Basahin nga natin itong awit na ating pag-aaralan sa umagang ito. Ito ang Psalm 119 verse 153 hanggang 160. Yan yung pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Look on my affliction and deliver me, for I do not forget your law. Plead my cause and redeem me. Give me life according to your promise. Salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. Great is your mercy, O Lord. Give me life according to your rules. Many are my persecutors and my adversaries, but I do not swerve from your testimonies. I look at the faithless with disgust, because they do not keep your commands. Consider how I love your precepts. Give me life according to your steadfast love.
The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, naniniwala nga kami na ang inyong salita ay nagmula sa iyo. Ang mga salitang ito ay naglalahad ng katotohanan, nagpapakilala kung sino ka, nagtuturo sa amin ng iyong kalooban, at naghahayag sa amin ng inyong biyayang kaligtasan sa amin na mga makasalanan. Ngunit alam nga namin, Panginoon, na anumang sukat ng aming galing o talino ay hindi namin maaabot, hindi namin makakaya sa aming sarili na maunawaan ng tunay ang inyong pahayag sa amin. Kaya nga dalangin namin na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa mga oras na ito ay buksan mo ang aming mga puso na kami magkaroon ng pananampalataya at tunay na masilayan ang luwalhati ng iyong biyaya sa muka ni Jesucristo. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating nga pag-aaralan ngayon ay itong verse 153 to 160. Tayo ay nasa gitna sa ng pag-aaral natin ng Psalm 119. At ito ay malapit na sa pagtatapos. Ang ginawa nitong manunulat ng awit na ito ay inisa-isa niya ang bawat Hebrew letter at yung mga makikita niyong title sa ibabaw, yung Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He at yung mga susunod pa, lahat yun ay mga Hebrew letter at yung first letter nun, yun yung letter nun sa alphabet. So yung A, yun yung Aleph, yung Bet, yun yung kanilang letter B, yung Gimel, yun yung kanilang letter G. At sa original Hebrew ay yung kaniyang bawat talata na nasa ilalim nun, ang bawat letter ay mayroong 8 talata. Ang ginawa nung salmista ay ang bawat linya ng kanyang stanza ay nagsisimula sa letter na yon. So kung makikita nyo yung original Hebrew, yung simula ng bawat letra ng verse na ito ay pare-pareho yung letter. At dito nga sa atin ngayon, ay nandito na tayo sa Resh, letter R. Ganito yung itsura niyan sa Hebrew letter. Ang ginawa niya, ang bawat stanza dito ay nagsisimula sa letter R. At nasabi na nga natin, ang buong awit na ito ay patungkol sa salita ng Diyos. Ito ay hindi lamang na makikilala nating tema noong buong awit, kundi sadya na bawat talata ay may tungkol sa salita ng Diyos. As in every verse, hindi lamang yung kabuuan at na-observe natin na mukhang salita ng Diyos ang kanyang tinutukoy. Ito ay obvious na every verse na kanyang sasabihin ay patungkol sa salita ng Diyos. Gagamit siya sa buong awit na ito ng 8 synonyms for the Word of God. Iba-ibang mga salita na ang tinutukoy niya ay yung salita ng Diyos. Dito sa Resh, ginamit niya lahat yung 8. Sa mga ibang stanzas, yung iba ay 6 lang na synonyms ang kanyang gagamitin. Pero dito sa talatang ating pag-aaralan ngayon, ginamit niya lahat yung 8 synonyms referring to the Word of God. Makikita natin dito, halimbawa sa 153, ginamit niya yung salitang law. Sa 154, ginamit niya yung salitang promise. 155, ginamit niya yung statutes. 156, rules. At itong mga salitang ito ay makikita natin nga na umuulit-ulit sa buong awit na ito. At sa ginamit ito noong salmista, para syempre hindi pa ulit-ulit yung kanyang gagamiting salita. So mayroong stylistic choice. So hindi din necessarily dahil may pagkakaiba ang mga ibig sabihin nun, yung law at yung promise, magkaiba yun theologically kapag pinag-uusapan. Pero dito ay ginagamit siya noong salmista as a poetic device, kaya siya nag-iiba-iba para for the art na kanyang ginagawa. At sa bawat talata, meron siyang isang gagamiting synonym. Though sa awit na ito, mayroong 4 na talata na hindi siya gagamit ng salitang yon. Pero sa mga 4 na talatang yon,
ay tungkol pa rin sa salita ng Diyos ang kanyang sasabihin at merong 6 na talata na 2 synonym ang kanyang gagamitin. So in any case nga, ang buong awit na ito, bawat talata ay masasabi natin na ang lumalabas dito sa salmista, ang gusto niyang ilabas ay kung ano ang kanyang mga damdamin para sa salita ng Diyos. At kung talagang inisa-isa niya ang bawat letra ng Hebrew alphabet upang ibigay sa mga sa bayan ng Diyos ang kakayanan na kahit ano pa mang letra ang malimita sila ay maaring magpuri sa salita ng Diyos. Meron silang kakayanan na makitang kahit anong limitasyon ang ibigay sa kanila sa pananalita ay maaari silang magpuri sa salita ng Diyos. At ito nga ay hindi lamang na ginawa nitong salmista para magpasikat sa kanyang kakayanan at ipakita ang kanyang kagalingan na gumawa ng isang mahabang tula, kundi ito nga ay dinisenyo para ang mga anak ng Diyos ay matuto rin na ganito ang kanilang maging awit. At tulad nga ng nasabi natin, tulad ng kapag tinuturuan ng mga bata ng tamang pananalita, ay hindi naman na layunin lang na sila'y matuto na bigkasin ang mga tamang salita, kundi na magkaroon nga ng pagkahubog sa kanilang puso na tunay nilang masabi ang mga salitang ito nang may tunay na nanggagaling sa kanilang sincere affections. So ang ginagawa din ng mga awit na ito ay kung ganito kahaba ang ibinigay niya sa atin na awit tungkol sa salita ng Diyos, gusto niya na ang anak ng Diyos ang sasamba sa Diyos at ang magbibigay ng papuri tungkol sa salita ng Diyos ay mayroong kumpletong larawan kung ano ang itsura ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Gusto niya na komprehensibo ang ibigay sa atin na pag-unawa kung ano ang itsura ng pag-ibig sa salita ng Diyos. At ito ay mahalaga na matutunan natin sapagkat kung makitid ang ating pag-unawa sa pag-ibig ng salita ng Diyos, magkakaroon ng ibang mga aspeto ng pag-ibig sa kanyang salita na hindi natin magagampanan. At mayroong mga hindi nating makikilalang mukha ng pag-ibig sa salita ng Diyos at ito rin ay hindi natin nagagawa. So dito sa stanza na ito sa Resh ay nagbibigay ang mga awit ng isang tunay at kumpletong larawan kung ano ang itsura ng pag-ibig sa salita ng Diyos. At kung nais nating matutunan ito, tingin ko dito sa awit na ito, dahil nga mayroong 8 talata at ang kanyang mas design for composition ay gusto niya na magsisimula sa letter R ang lahat ng kanya sasabihin. So, hindi ito necessarily logically flowing. So, hindi natin ini-expect dapat na pag binabasa natin yung Psalm 119, ito ay bumubuo ng isang kwento o na magkakatahi yung mga magkakasunod-sunod na verse, kundi ang sabi ng isang mangangaral, pwede itong ihalin tulad, not like a golden chain, tulad sa pag-argue ni na Paul na sa kanilang mga argumento, yung mahabang sulat sa Romans, may masusundan kang isang golden chain of arguments. Pero dito sa mga awit, particularly dito sa Psalm 119, it is more like a treasure chest of jewels. So doon makikita natin na mayroong ang bawat isa ay may nilalaman para sa atin at ipinapakita nito kung ano ang yaman na meron sa kanyang puso. So, dito sa ating pag-aaral, nais kong makita natin ang itinuturo sa atin na itsura, ang kumpletong itsura ng pag-ibig sa salita ng Diyos. At sa 8 talatang ito, meron akong nakikitang 3 uri ng affections na itinuturo sa atin na dapat daw maging laman ng ating puso. 3 kinds of holy affections in a heart that loves the Word of God.
At ang una sa nais kong ipunto, hindi ko nga susundin ang pagkakasunod-sunod, ay ang unang affection na makikita natin, ang puso na nagmamahal sa salita ng Diyos ay mayroong sigasig sa pagsunod. They have zeal for obedience. Ito ay makikita natin sa verse 157. Sabi niya, "Many are my persecutors and my adversaries, but I do not swerve from your testimonies." Ito nga, sabi niya, marami daw ang kanyang nang uusig sa kanya, marami ang kanyang mga kaaway. Malamang ang tinutukoy dito noong panahon ng pagkakasulat nito, pag tinutukoy ang kaaway o adversary, ito ay mga ibang bayan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil may iba silang Diyos at kinukutya nila ang bayan ng Israel, ay kinukutya din kasama ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagsamba kay Yahweh. Kung sila'y inuusig, sila nga ay kinukutya sa kanilang pananampalataya. Dahil nga ito din mga ibang bayan, sila ay mga kagera, mga kalaban sa gera. So ito ay mga ibang tao na naglalagay sa kanya sa mga mahihirap na sitwasyon, dinadala siya sa hindi comfort zone ng isang tao. Pero sabi niya, kahit na marami ang ganitong taong nakapaligid sa akin na magliligaw sa akin at dadalhin ako sa kapahamakan, ako ay nananatili pa rin, I do not swerve from your testimonies. Hindi siya lumiliko. At siya ay nananatiling sumusunod lamang sa kautusan ng Diyos. So ang nais niya sabihin ay na ano paman ang tukso na dalhin ng mga adversaries o ng kanyang mga persecutors, siya ay nananatili lamang na sumusunod sa salita ng Diyos. So ito nga ang nakikita natin, ang mga awit na ito ay nagtuturo na dapat ang isang sumasamba sa Diyos, ang isang nagpapahayag na siya ay may pag-ibig sa salita ng Diyos, ay mayroong resolusyon na siya ay sumunod sa salita ng Diyos. So ito in this portrait of a lover of the Word of God, ito yung una nating nakikita sa kanyang, unang nais kong makita natin sa kanyang puso, na meron siyang zeal to be in the path of God's Word. Ang karaniwan na larawan na pumapasok siguro sa ating isipan kapag pag-uusapan natin ang isang tao na may pag-ibig sa salita ng Diyos, kapag sinabi natin siya ay may pag-ibig sa salita ng Diyos, ang maiisip natin ay siya'y siguro nagugugol ng napakaraming oras na nagbabasa. At ang imahe sa atin ay pag sinabing mahal ko ang salita ng Diyos, ay magkukulong siya at hindi papansinin ng ibang tao. At madaming oras ang kanyang ibubuhos na nagbabasa, nagninilay-nilay, ang lumalabas sa kanyang mga usapan ay laging tungkol sa salita ng Diyos. So ang ating common picture of a lover of God's Word ay mayroong delight in contemplation, in reading, in talking about the Word, or in teaching. At ako man ay nag-enjoy sa lahat ng ito, at probably ito nga ang isa sa mga pinaka kinagagalak ko tungkol sa salita ng Diyos. Pero kung ito nalilimita dito, ang ating imahe of what it means to love the Word of God, hindi nga ito isang kumpletong larawan kung paano dapat ibigin ang salita ng Diyos. So kung ito nga ang gusto natin, na ang mga salitang ito ay tunay na maging awitin ng ating puso, kailangan na maunawaan natin na ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay hindi lamang nakakulong sa kinalulugdan natin ang pagbabasa, ang pakikinig, o maging ang pakikipag-usap tungkol mismo dun sa bawat salita ng Diyos, kundi na meron tayong pagsunod sa mga iniuutos ng salita ng Diyos. Ito ay isa na sa mga pinaka-obvious na dapat naiisip natin as a lover of God's Word,
Pero sa ating ngang pag-iisip, mas una pa rin ang itsura ng isang banal na tao ay hindi gumagalaw. Pero minsan pag-iisipan naman natin, ano ang ah, imahe natin sa ating isipan sa pag-unawa natin kung ano ang buhay ni Hesukristo. Si Hesukristo na siyang pinakabanal at pinakanagmamahal sa salita ng Diyos, hindi lumalabas tingin ko sa ating isipan na siya ay nakakulong lamang palagi, na nakasubsubang ulo sa mga libro, na puro gusto lamang ay makipag-usap, kundi siya'y gumagalaw, kumikilos, at ang sabi nga mismo ni Jesus ay na siya ay ang kanyang pagkain ay ang gawin ang iniuutos ng salita ng Diyos. So ito ang mas kumpletong larawan kung ano ang tunay na pag-ibig sa salita ng Diyos. Dapat siya ay may resolusyon na sumunod, na kahit na there are many adversaries, there are many persecutors, he will not swerve from God's testimonies. So kung ito nga ay maging awit natin, at ito ang disenyo ng awit na ito, na ang mga salitang ito ay tunay na maging awit ng ating puso, na dapat nating maunawaan na ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa mahabang pagbabasa, sa kinalulugdan ng pakikinig o pag-uusap tungkol sa salita, kundi na meron tayong kaligayahan na sumunod, lumakad, mamuhay ng naayon sa ipinag-uutos. Ngayon nandito tayo at ginagawa natin to linggo-linggo, na tayo ay nagtitipon upang makapakinig ng salita ng Diyos. Pero dapat natin nga tandaan na itong ginagawa natin ay described as rest. Itong ginagawa natin ay pagpapahinga. Kumbaga sa araw-araw tayo ay natutulog. At habang tayo ay natutulog, doon tayo nagkakaroon ng panibagong lakas na gumising sa dadating na araw para tayo ay kumilos. So itong ginagawa natin na pakikinig ng salita ng Diyos, at nakapaikot tayo, at ang ating buong ginagawa ay tungkol lamang sa salita, at pag-uusapan lang mismo ang aklat. Ito ay pagpapahinga, at ito ay napakahalaga, isang bagay nga na hindi natin dapat alisin, pero dapat nga natin ding matandaan na ang ating buhay ay hindi nakakulong sa pagpapahinga. Tayo matatapos ang araw na ito, dadating ang 6 na araw, at sa mga araw na iyon ay tayo ay mamumuhay. Mamumuhay sa bawat bukasyon na ginagalawan natin, sa ating pamilya, sa ating mga hanap buhay, at sa lahat ng mga bukasyon na ito ay dapat tayong kumilos ng naaayon sa iniuutos ng Diyos. Sa ating pamilya, ito ang pinaka-ginagalawan natin sa araw-araw, ay doon makikita kung meron kang tunay na pag-ibig sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa dami ng oras na iginugugol mo, na nakikipagdebate sa Facebook tungkol sa mga theological controversies, o na ito ang pinaka-pinag-iisipan mo lamang, kundi na sa iyong pakikitungo sa iyong pamilya ay ginagawa mo ba ang iniuutos ng Diyos? Yung tinatawag na household codes na makikita sa Colossians 3 at sa Ephesians 5, na ito ang mga utos sa atin na nagpapakita na tayo ay mga niligtas ng Diyos. That we submit to one another, na yung wives submit to their husbands, husbands love your wives, na yung mga parents, they teach their children, they rear their children in the Lord, that kung ikaw ay anak, that you obey your parents in the Lord. Ito ang itsura ng isang taong nagmamahal sa salita ng Diyos, at hindi lamang na siya ay nagme-meditate o nag-iisip tungkol sa salita ng Diyos. Sa kanyang trabaho, siya ay masigasig, kasama din dun sa household codes ay isang utos sa mga slaves, at tayo hindi naman mga slaves at all, pero sa pagpapakita na kung ganito ang hinihingi sa slaves, dahil nga sila'y napalaya na kay Hesukristo, kahit na sa pinakamababang antas ng lipunan, maaari silang kumilos
ng naaayon sa salita ng Diyos at sinabi ay gawin nila ang kanilang tungkulin as to the Lord. So ito ay isang pamumuhay na kahit nasaan ka sa lipunan, iyon ang itsura ng pamumuhay ng lumalakad na ayon sa salita ng Diyos. Ito ang dapat na maging kumpletong larawan sa atin ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Siyempre nga ang contemplating, discussing, do kino-compare natin, kino-compare ko ngayon, hindi ko naman sinasabi nga na mali ang mga ito. Ito ay tama, ito ay sinasabi rin dito sa Psalm 119. Pero dahil nga ang layunin ng mga awit ay na magkaroon tayo ng kumpletong larawan. Dahil kapag nagkukulang ang ating pag-unawa at makitid ang ating pag-unawa kung paano ibigin ang salita ng Diyos, na kukulong tayo sa iisa lang at nane-neglect natin ang lahat ng ibang aspeto. So ito ang itong contemplating, discussing, teaching, lahat ng ito ay mga mabubuting bagay na dapat nga din nating gawin. At makikita natin si Kristo mismo was also often occupied in talking about the Word of God and preaching. Pero nga, kung nais natin ng isang mas kumpletong larawan ng pag-ibig sa salita ng Diyos, nakita natin itong una na holy affections na dapat makita sa puso natin ay hindi lamang ang pagninilay-nilay, hindi lamang ang kalugdan ng mismong pag-aaral ng salita, kundi magkaroon tayo ng sigla na lumakad at sumunod sa mga ipinag-uutos nito. At maliban dito, meron pang pangalawa. Ang pangalawa ay na maliban sa meron tayong sigla na sumunod, meron ding galit sa kasalanan. Itong makikita natin sa verse 158 more clearly. Sabi sa 158, I look at the faithless with disgust because they do not keep your commands. So sa Tagalog ay kinasusuklaman ko ang ang sabi sa Tagalog translation ay taksil. Tama lang naman yon dahil yung faithless na tinranslate in English ay yung original Hebrew word ay may mas malawak na meaning. So maaaring ang tinutukoy nga ay mga taksil o ang mga hindi matuwid, hindi sila faithful. So sila ay faithless. So tinitignan daw niya itong mga faithless at sabi niya meron siyang disgust. Siya ay kinasusuklaman niya, kinamumuhian niya, o ang mas ginagamit natin salita ay nandidiri siya doon sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Yun lang sinabi niyang dahilan. Because they do not keep your commands. Maaari na tulad ng sa Psalm 73 ay makita niya yung mga hindi mananampalataya, mga hindi sumasamba sa Diyos, at makita niya na sila ay yumayaman, sila ay masasaya. Siguro nakita niya na sila ay nagtatagumpay at nakakakuha ng pag-ibig ng mga tao sa kanilang paligid, at sila ay nagiging mga makapangyarihan. Kahit na ganito ang kanilang itsura, ganito ang kanilang nakakamit sa mundo, dahil sila ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sabi niya ay, I look at them with disgust. Hindi siya makatingin sa kanila ng with approval, kundi siya ay nandidiri. At ito ay kasama sa ipinipinta sa ating larawan kung ano ang itsura ng umiibig sa salita ng Diyos, na maliban na siya ay merong kagustuhan na sumunod, siya ay nagagalit sa pagsuway, siya ay kinamumuhian niya ang kasalanan. At ito nga ay direktang iniuutos sa atin sa Romans 12:9, sinabi mismo na do what is good, abhor what is evil. Magkaroon tayo ng ganong katinding galit sa kasamaan. At siguro nahihirapan tayo sa ganitong klaseng mga damdamin. Minsan iniisip natin kung tayo ay banal, kung tayo ay mabuti,
ay hindi nagkakaroon ng ganitong klasing affection sa puso ng isang banal na tao. Pero makikita nga natin si Jesus mismo ay mayroong galit sa kasamaan. Isa sa mga matalas niyang lengguwahe na madalas ko nga ding mabanggit ay nasa Matthew 18 na sinabi niya, kung sino man, if any one of you causes any one of these little ones to stumble, it is better for you to tie a millstone around your neck at itapon ka sa ilog para hindi ka na makapiglas at malunod ka, dahan-dahan kang mawalan ng hininga sa ilalim ng tubig. Ganun ka lupit ang gustong sapitin ni Kristo, gusto ni Kristo na sapitin ng isang nakasakit ng bata, malamang bata ang kanyang tinutukoy, o ng mga disipulo. Tinukoy niyang little ones, yung kung sino mang mga little ones na sumusunod sa kanya, sino man na magdala sa kanila sa kapahamakan, magligaw sa kanila na sila'y dalhin sa kasalanan, mas mainam pa para sa inyo na mamatay na lang kayo. Ganoon ang galit mismo ni Kristo. At ito nga ay kapag sa atin, at halimbawa nga ay tinuro sa atin na yung mga awit ay dapat na maging awit din ng ating puso, siguro hindi tayo ganun kakomportable na sabihin ang mga bahaging ito na tayo din ay titingin sa faithless with disgust. Parang hindi ko gusto na ganun ang maging tingin ko sa faithless. Pero pag nakikita natin na si Jesus ay mayroong ganoong galit sa mga nagdadala sa kapahamakan sa kanyang mga alagad, ay makita natin na tama lang na meron tayong galit sa kasalanan, galit sa anumang kahit maliit na paglihis sa salita ng Diyos na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. So, kung tunay nga na magiging awit natin ang mga salitang ito na ibinibigay sa atin, at ito ang dapat nating maunawaan na ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay hindi lamang pagninilay-nilay at hindi lamang din ang resolusyon na tayo ay laging sumusunod sa salita ng Diyos, kundi meron ding kasama na tayo ay merong galit o pagkamuhi, pagkasuklam sa kasamaan. Ang Diyos mismo ay nagpapakilala na may ganitong galit. Kung magbasa lang tayo ng konti, makikita natin napakatindi ng galit ng Diyos sa kalikuan. At kung ang salita ng Diyos, itong mga awit ay nagtuturo sa atin ng holy affections, at ito na yung pinaka malapit na maaari nating maabot na yung mismong affections of Christ ay mailagay sa ating puso kung ito'y maging awit din natin. Ay tinuturoan tayo na magkaroon ng ganitong mga klasing damdamin, at ito ang banal na puso na tunay na umiibig sa salita ng Diyos. Siya ay may pagkasuklam sa kasamaan. Kung ating pagninilay-nilayan ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban, ang kanyang pagpapahayag ng kanyang puot sa kasalanan, at ang kanyang kung paano niyang kinalulugdan ang pagsunod sa kautusan, ay magkakaroon din tayo ng ganitong galit sa paglihis sa kanyang mga iniuutos. Kung atin ngang mas lilingapin itong tinuturo sa atin, yung pahayag sa atin ng Diyos kung sino siya, ano ang kanyang galit sa kasalanan, kung tayo ay mas ma-transform into that same image of glory that we behold in the Word of God, magkakaroon din tayo ng ganoong klaseng mga damdamin, at tama na magkaroon tayo ng galit sa kasalanan. Sa ginagawa nga sa normal nating pamumuhay, sa panonood ng TV, panonood ng mga drama, itong mundo na ipinapakita sa atin ay mga mundo na walang Diyos. Or yung pamumuhay na hindi naman around the Word of God. At habang nasasanay tayo na makita na ito ang kasayahan, ito ang kagalakan, ito ang
masayang pamumuhay, ang makatagpo mo ang yung iyong magiging pag-ibig sa iyong buong buhay, yung makatagpo ka ng pag-ibig, makakamit ka ng katagumpayan, yung mga kwento na napapanood natin sa telebisyon at pinapakita sa atin na ganito ang itsura ng kagalakan na kahit walang Diyos ay nakikita nating at ang naiisip natin, ito na ang itsura ng pagiging maligaya sa mundo. Ito nga ay paglihis sa anong itsura ng tunay na kagalakan at ang nangyayari sa atin ay parang unti-unting nagiging sanay tayong makakita ng mga taong wala sa Diyos. Nasasanay tayong hindi maalarma na makakita ng mga hindi sumasamba sa Diyos, ng namumuhay ng wala sa kanyang kautusan. At ito ang dapat na maibalik sa atin kung tayo ay nagninilay-nilay sa salita ng Diyos, ang katotohanan na dapat nakatanim pa rin sa ating puso kahit na napapaligiran tayo ng isang secular world na talagang walang pakialam sa Diyos at nakakita ng satisfaction without God. Mapapaligiran tayo niyan kahit di ka manood ng TV. At ang lahat ng makikita mong namumuhay ay hindi naman na sila'y laging tungkol sa Diyos ang kanilang ginagawa. Madami sa kanilang ikinalulugdan ay walang kinalaman sa Diyos. Pero ang nangyayari sa atin, nasasanay tayo dito at nawawala sa atin yung pagkasuklam sa kasalanan. Kaya ito'y tinuturo sa atin, ibinabalik sa ating puso kung ang ating puso ay aligned with the law of God. Ganito ang ating pagkasuklam sa pagliko mula sa kanyang mga kautusan. Ito ay siguro mga mahirap ng unawain, pero kung titingnan natin na ito ay makikita maging sa puso ni Jesus, ito'y maunawaan natin na tama na maging para sa atin ay magkaroon tayo ng ganitong klasing mga damdamin. Itong pangatlong affection that we find in this psalm, tingin ko ito ang pinakamahalaga at sa aking pag-categorize ng mga kung anong klaseng affections to. Una nga ay yung affection to ang unang affection na makikita natin ay a heart that loves the word of God has zeal for obedience. At pangalawa, this heart that loves the word of God has a hatred or a disgust of sin. At pero itong pangatlo na pinakamaraming beses niyang inulit, a heart that has a love for the word of God has a desperation to cling to God for salvation. Ito ang pinakamaraming beses niyang inulit sa awit na ito at dito particularly sa stanza na ito. Makikita natin yan una sa verse 153. Look on my affliction and deliver me, for I do not forget your law. 154, plead my cause and redeem me. Give me life according to your promise. Muli sa 156, great is your mercy, O Lord. Give me life according to your rules. At 159, consider how I love your precepts. Give me life according to your steadfast love. Ang lahat ng ito, itong apat na ito ay ito lang yung kanyang mga request sa prayer na ito. Di ba ang panalangin, ang main agenda ng isang nananalangin ay usually to ask for something, ay siya'y manghihingi. At ang kanyang tanging hinihingi sa awit na ito, ang lumabas lamang sa kanya at hiningi niya ng 4 na beses ay na siya ay iligtas ng Diyos. At ito na yung lahat ng request na kanyang ginawa. Lahat ng ibang talata dito ay hindi na isang request for anything, kundi isang declaration kung ano ang kanyang damdamin. Pero ang lahat ng kanyang hinihingi sa awit na ito ay na siya ay iligtas ng Diyos. Look on my affliction and deliver me. Sa 154, plead my cause, redeem me. Tapos sabi niya, ang ginamit niyang salita sa 156 at 159 ay give me life. Ako ay
walang buhay, kailangan ko ang iyong kapangyarihan na magbigay sa akin ng buhay. So makikita natin na ang taong may pag-ibig sa salita ng Diyos, ang nilalaman ng kanyang puso ay meron siyang desperadong pagkapit sa Diyos para sa kaligtasan. So ito nakikita natin in this portrait of a lover of God. The third thing we find in his heart, there is a desperate clinging to God for salvation. Kung tingnan lamang natin yung dalawang unang holy affections, zeal for obedience and hatred of sin. With just those two, ay meron ka ng isang mabuting tao. Kung siya ay sumusunod sa salita ng Diyos at meron siyang pagkasuklam sa kasalanan, ay masasabi natin yun isa ng mabuting tao. Siguro siya ay kapaki-pakinabang sa lipunan, at siya ay mapagpahinuhod, meron siyang makikitaan ng kindness, meron siyang exemplary gentleness, siya ay matulungin at will probably be well-loved and admired. Pero ito man ay isang admirable good man na kalalabasan, yun ay hindi pa isang portrait of a Christian. Hindi pa isang Kristiyano ang ating nilalarawan. Sa isang taong mabuti o na isang tao lamang na may pagkagalit sa kasalanan, hindi pa yun isang kumpletong picture. At kung yun lamang ang meron sa puso ng tao, maaari ngang hindi pa yun isang Kristiyano. Makakakita ka ng ganon na tao na Romano Katoliko, pwede kang makakita ng ganon na Hudyo, meron siyang pag-ibig sa kautusan ng Diyos, na mamumuhay ng naayon sa ipinag-uutos ng Diyos, at meron siyang pagsamba kay Yahweh, at ang gusto lamang niyang gawin ay mamuhay ng naayon sa kautusan. Pero yun ay hindi pa isang Kristiyano. Maaari kang makitang ganong mabuting tao na Mormon, na mabuting tao na Jehovah's Witness, pero hindi isang ligtas na Kristiyano. Siyempre, hindi natin sinasabi na ang Kristiyano ay hindi mabuting tao. Ngunit ang ating gustong sabihin na ang ganitong larawan, kung ito lamang na meron lamang siyang sigla sa pagsunod at ito lamang ang kanyang inaatupag na lumakad ng naayon sa salita ng Diyos at meron siyang galit sa kasalanan, ay hindi pa yan isang sumasampalataya sa kaligtasan na meron kay Hesukristo, at hindi pa yan necessarily kinalulugdan ng Diyos. Maaari nga na ang isang Pariseyo ay mag-angkin na siya ay namumuhay ng naayon sa kautusan, pero titignan ng Diyos ang kanyang puso, at ang kanyang pagsunod siguro outwardly ay helpful and admirable, pero ang description nga ni Kristo, sila ay whitewashed tombs. Sa labas lamang mukhang malinis, pero sa loob ay mayroong bangkay na nabubulok. Ang dapat na meron sa isang tunay na Kristiyano, ang isang tunay na may pag-ibig sa salita ng Diyos, ay hindi lamang na siya ay may kagustuhang sumunod o na magkaroon ng galit sa kasalanan, kundi maramdaman niya ang kanyang pangangailangan na kailangan niya ng kaligtasan. Marami ang nakakaisip na itong ganitong klaseng pananalita sa mga awit ay parang contradictory. Minsan, ang pananalita nitong salmista ay parabang inaangkin niya na siya ay mabuti. Halimbawa, sabi niya sa 153, I do not forget your law. Siya ay hindi nakakalimot sa batas. At siguro tayo hindi naman natin masabi yun sa ating sarili na madaming mga pagkakataon na wala sa isip ko ang batas ng Diyos, at ang aking mga desisyon ay hindi driven by a consideration of the revelation of God to me. Doon nga hindi rin natin masasabi tulad niya, at hindi natin maangkin na tayo ay matatag. Mayroong ganung mga madaming psalms na nagsasabi, I
I have been unwavering in my obedience. So ito sabi niya, many are my persecutors and my adversaries, I do not swerve from your testimonies. At sa mga ganitong klaseng pananalita, para bang hindi natin matanggap ah, hindi natin matanggap automatically na para bang ganyan ba ang isang mapagpakumbabang binago ng Diyos? At mas lalo siguro hindi natin matanggap na kung itinuturo sa atin yan na maging awit din natin, ganyan ba dapat ang aking maging pananalita? Aangkinin ko rin na hindi ako nakakalimot sa batas ng Diyos, na ako ay tapat na lumalakad sa kanyang kautusan. At siguro mas mahirap yung mga pananalita nitong salmista na ng galit at yung kanyang expressions of hatred against evildoers ay para namang siyang self-righteous, na para bang siya ba, hindi ba siya makasalanan? At pero ang tamang ang intindihin natin, at itong naliliwanag sa atin ng awit na ito, itong kanyang mga sinasabi na siya daw ay hindi nakakalimot sa batas ng Diyos, at yung kanyang galit sa kasalanan, hindi ito nakahiwalay doon sa kanyang pananalita na siya nga ay nakakakita na siya din ay nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. At doon nga natin makita na sinasabi niya hindi siya lumilihis sa salita ng Diyos. Pero sa kasabay nun, ay nakikilala niya kailangan siyang bigyan ng Diyos ng buhay. So sa isang tao na nag-aangkin na siya daw ay namumuhay ng naayon sa Diyos, nakikita pa rin niya ang kanyang pangangailangan, kailangan ko ng kaligtasan mula sa Diyos. So hindi ito isang pag-aangkin na siya ay tuwid. Hindi ito isang pag-aangkin na siya ay walang kahit anong kapintasan. Hindi ito pag-aangkin na siya ay mas magaling sa iba kaya't yung iba ang kasusuklaman niya. Kapag sinasabi niyang, I do not forget your law, ito ay na kinikilala niya na ito ang batas at sinisikap niya sa kanyang buong buhay na mamuhay ng naayon dito. At maaari na meron siyang measure of success sa kanyang paglakad sa kautusan ng Diyos. Pero gayon pa man, dahil nakikita niya ang tunay na hiling ng batas na hindi pa rin niya ito naaabot, siya ay patuloy pa rin humihingi ng saklolo ng kaligtasan. Ngayon nga natin sa 159, sabi niya, consider how I love your precepts. Tingnan mo kung paanong napakakamangha-mangha, or siguro parang ganun, consider my love for your precepts. Tignan mo ang aking puso. Meron akong pag-ibig sa iyong salita. Pero ang sabi niya, kung tingnan mo na ako ay umiibig at makita mo na iniibig ko ang iyong salita, bigyan mo pa ako ng buhay. Give me life according to your promise. So sa kanyang pagkilala na siya ay sa kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos, hindi niya ito nakitang itinaas ang kanyang sarili na para bang siya ay napunta na sa kalagayan ng mga banal na hindi na kailangan ng tulong ng Diyos. Ang kinalabasan pa rin lalo sa kanyang pagsunod ay na siya ay tumawag para sa kaligtasan mula sa Diyos. Consider how I love your precepts, give me life according to your steadfast love. So kung ganito nating mauunawaan natin na hindi rin ito in contradiction sa kanyang galit sa kasalanan. Dahil habang nagpapahayag nga siya ng galit sa kasalanan, nakikita niya na meron din siyang kasalanan sa kanyang sarili. At alam nga natin na sa mga awit, sa ibang awit ay madami din siyang pagpapahayag ng kanyang kasalanan. At ito ang itinuturo sa atin na yung Psalm 32, Psalm 51, ito ang mga tinuturo sa atin na lengguwahe, na puso na dapat magkaroon tayo sa harap ng kasalanan. At itong kanyang pagsabi ngayon na
kinasusuklaman niya ang kasamaan kapag nakikita niya sa iba, hindi nawawala sa kanyang isipan na ako rin may ganyang kasalanan. Kaya nga, pinakamaraming beses na kanya siyang tumawag, kailangan niya ng kaligtasan. At siya'y humingi ng paulit-ulit sa tulong ng Diyos. So kung tayo nga ay tunay na magkakaroon ng this holy love for the word, ito ang pinakamahalagang bahagi na dapat magkaroon tayo, that we desire obedience and hate sin, but also yung desire for obedience and hatred of sin ay yung meron pa ring pagkilala na kailangan natin, ang tanging pag-asa lamang natin ay ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang biyaya. Sa pag-unlad ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang layunin, nalalaman natin na ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Ito hindi pa lantarang binabanggit sa Old Testament, at dito hindi pa ganun kalinaw sa kanila. Meron silang pag-unawa na sa pamamagitan ng Mesaya sila ay maliligtas, at ito ang kanilang inaasahan. Sa atin ngayon malinaw na ang tanging pag-asa natin ay kay Hesukristo. So makita man natin na tayo ay lumalakad na sa kautusan ng Diyos at tayo ay may maabot na some level of holiness sa ating paglakad, ay hindi dapat mawala sa atin kailanman na makitang tayo ay nagkukulang pa rin, tayo ay makasalanan pa rin, may dungis pa din ang lahat ng ating mga mabubuting gawa, at ang ating tanging pag-asa, even as we do not forget His law, even as we do not swerve from His testimonies, kailangan pa rin natin ang kanyang biyayang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Nagtatapos siya dito sa verse 160, at ito ay hindi isang plea, hindi ito isang pagpapahayag ng damdamin, kundi isang declaration kung tungkol sa salita ng Diyos. Sabi niya, "The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever." Ginamit niya muna yung salitang sum o yung kabuuan ng salita ng Diyos. Ito daw ay katotohanan. Pero maliban sa kabuuan ng sinasabi nito, sinabi niya, every one of your righteous rules. Ang bawat isa sa iyong kautusan, lahat sila ay nananatili magpakailanman. At dito maaari nating makita kung saan nagmumula ang yung kanyang affections na nakita natin for the Word of God. Dahil nakilala niya na yung mga kautusan ng Diyos ay nananatili, because they endure, siya ay nananatili din sa pagsunod. Anuman ang kanyang kaharapin, anuman ang kanyang yung madami man ang kanyang adversaries o persecutors, siya man ay kagalitan ng iba, hindi niya susuklian ng kasamaan, kundi gagawin pa rin niya ano ang iniuutos ng Diyos, because the rules endure. Kahit saan siya mapadpad, ang kanyang layunin ay sundin ang Diyos. At ganun din, because the rules endure, dahil nananatili na ito ang batayan kung ano ang tama, ay siya rin ay may galit sa kasamaan. Nananatili din ang kanyang pagkasuklam sa kasalanan. Pero dahil nga din, the rules endure, at nakikita niya na ang batas na ito ay patuloy na naglalahad ng kanyang kasalanan. At habang siya ay namumuhay na sinisikap na sumunod sa kautusan, ay nananatili ang batas sa ibabaw niya, at nakikita niyang kulang pa nga at hindi ko pa naaabot. Kaya't laging, because the rules endure, siya ay hindi lalayo sa pangako ng Diyos, hindi siya aalis. He will not swerve from the testimony that from God alone, by grace alone, through Christ alone, siya makakatayo sa harap ng Diyos, siya ay makakalakad sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya lamang. So ito ang pinaka ugat na dapat nating matutunan
The sum of the word is truth. Every one of his righteous rules endures forever. Dahil dito magkakaroon tayo dapat ng sigasig na sumunod, magkaroon tayo ng pagkasuklam sa kasalanan at pagkilala na ang tanging pag-asa natin ay nakaawaan niya tayo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa ganitong paraan tayo magkakaroon ng tunay na pag-ibig sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kumpleto at tamang pag-ibig sa salita ng Diyos. Nawa nga sa lahat pa ng ating gagawin sa araw na ito ay mapagliwanag pa sa atin ang pananaig ng kanyang batas at maunawaan natin ang tunay na kabanalan na hinihiling niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong salita na naghahayag sa amin ng iyong batas, na naghahayag sa amin ng iyong kalooban kung paano kaming mamuhay. At salamat Panginoon sa na muli ay pinapakita nyo sa amin kung ano ang tunay na kabanalan, kung ano ang tunay na kabutihan. At nakikita namin kung paano yung ninanais na kami ay mamuhay sa mundong ito. Nakikita namin ang daan tungo sa tunay na kaligayahan. At maliban dito ay nakikilala nga namin na kami hanggang ngayon ay patuloy na nagkukulang, patuloy na nagkakasala sa iyong mga kasalanan at patuloy na nangangailangan ng iyong kaligtasan. At salamat nga rin Panginoon na pinapaalala mo sa amin, hindi lamang ang iyong batas ang nananatili, kundi ang iyong mga pangako. Ang iyong pangako na kami na ayon sa batas ay nahulog na sa kasalanan, na nasa ilalim na ng inyong puot, ay ayon sa inyong pangako sa pamamagitan ng inyong biyaya kay Hesus Kristo ay merong kapatawaran sa amin na mga sumampalataya, sa amin na tinanggap si Hesus Kristo bilang aming katuwiran. Dalangin nga namin Panginoon na maging maliwanag sa amin ang inyong batas, na laging makita namin ang aming kasalanan at maging maliwanag din sa amin lalo ang inyong ebanghelyo na nagpapakita sa amin ng tanging pag-asa namin para sa kaligtasan. Kaya nga dalangin namin Panginoon na sa buong araw na ito ay patuloy niyo kaming samahan at paglinawin niyo sa amin ang inyong mga salita, nang sa gayon ay patuloy kaming kumapit lamang sa iyong mga pangako at lumakad kami sa mga darating na araw nang naayon sa iyong kautusan, mula sa iyong kapangyarihan, mula sa iyong biyaya, na bigyan kami ng kakayanan at kaligayahan na sumunod sa iyong kautusan. Dalangin namin na ang mga salitang ito ay magpaalab sa aming mga puso ng pagkamangha sa iyong biyaya, nang sa gayon kami ay magkaroon ng mas malalim na pasasalamat at pagsamba sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.